Ako si Kuya Daniel Joseph Benito. I'm the Executive Director of the Storytelling Project, leading yung operations and ensuring na yung mga programs namin ay aligned sa mission at vision ng the Storytelling Project na mag-foster ng love of reading through storytelling to cultivate imagination, inspiration, and hope. At yun nga, maka-form ng community na handang mag-nurture sa nation of lifelong learners sa pamamagitan ng mga kwento. Para po sa akin, yung State of the Reading Nation ay nakapanlulumo na maraming bata yung nakakarating ng high school na hindi pa kaya magbasa. At mahirap yun kasi kapag sa high school, di ba, mas mahirap yung mga problems sa math, science, di ba, na hindi siya maintindihan ng mga bata kung hindi sila yung basic na nakakabasa. Mahirap din na makita na siguro dahil sa technology, yung ibang mga bata ay tamad na magbasa. At mahirap yun kasi reading helps cultivate critical thinking, problem solving na kailangan kapag lumaki na rin sila. Pero sa isang banda, tingin ko may mga bright spots din, may mga good opportunities kasi being in the NGO sector, civil society groups, napaka-aktibo din ng iba't ibang mga reading advocates na i-hone yung kultura ng pagbabasa sa mga bata. So kahit na malungkot na may ganong problema, hopeful pa rin na may mga tao na handang magtulong-tulong para tugunan yung problema nila. Maraming paraan para makatulong ang youth to bridge the reading gap and nurture reading habit or culture sa mga komunidad. Kunyari, sa ginagawa namin sa The Storytelling Project ay nagsa-storytell, nagkukwento sa mga bata. Bago pumunta kasi doon sa technical reading na ito yung basa sa abakada, mahalaga muna na maging interesado yung mga bata sa pagbabasa. Yung first step kasi may four-pronged approach to reading na sinusundan kami. At yung first step talaga is to develop a genuine love for reading. Diba? Kasi tayo, mas madali sa atin matutunan yung isang bagay kasi interesado tayo. So parang ganun muna, lalo na sa kids na very playful, maging interesado muna sila sa idea of reading. So yun po yung isang paraan pag storytell. Pero pwede rin yung technical na talagang pagbabaybay, pagtuturo magbasa sa mga bata. Yung isang bagay din siguro ay kahit hindi siguro sa youth matutong makinig sa ano yung pangangailangan ng komunidad. Kasi maraming dahilan kung bakit hirap magbasa kunyari mga bata or wala yung ganong kultura. So mahalagang makinig muna sa komunidad at kilalanin yung komunidad para yung mga solusyon na ibibigay natin sa kanila ay akma din sa konteksto nila. So siguro yung isa po ay pakikinig. Yung isa din ay pagsasama-sama kasi masyadong malawak o malalim yung problema na hindi siya kakayanin ng isang tao lang. So mahalaga na mag-group together ang mga youth to really solve this kind of issues. Well, siguro asahan nila marami akong makukwento sa mga naging karanasan ko sa komunidad na yun. Maaaring hindi man katulad na magiging karanasan nila pero at least siguro may makuhang aral o punto sa mga kwento na yun. Tapos siguro yung sabi din kasi ng mentor ko, yung sa mga NGO work, volunteer activities, mataas kasi yung puso, di ba? Pero dapat hindi lang siya puso. That may kamay din at isip para mas magtatagal at mas magiging malalim yung impact na magagawa nung project natin. Siguro yung practical side, paano mas ma-ensure na sustainable or magiging okay yung operations in the long run nung any program or project. Siguro yung isang pwede ko ma-offer na perspective. Tapos, math person po talaga ako. Mas mahilig ako sa mga data. So, yun, siguro kung kaya paano magiging data-driven din yung ibang mga solusyon na i-offer ng mga bata. Or, paano siguro yung better monitoring at evaluation din. Siguro naman, sa tagal natin sa development world, kahit pa paano siguro may eye tayo na makita kung ano yung potential ng isang bagay. Tapos siguro natutunan ko rin maging bukas kasi minsan may nakikita ko parang hindi to obra pero minsan sa determinasyon siguro nung kung sino yung gumagawa parang may paraan pala na pwede siya maging posible rin pala. So siguro may ganun din akong pagiging bukas sa ibang posibilidad na baka hindi ko rin agad naisip nung una. Yung totoo po niyan ay late ko na mas na-realize, masaya pala pagbabasa.
at exciting palang pagbabasa. Yun nga, nakwento ko kanina, mas math person talaga ako, mas number person. Sinasabi ko minsan, pag-solve nyo na ako ng mga math problems kaysa sa pagbasahin nyo ako. Ganun po yung mas perspective ko nung bata-bata pa tayo. Pero bata pa rin naman yun, at heart. Nung college kasi kahit paano na immerse ako sa iba't ibang klaseng readings na interesting yung mga perspective na in-offer ng mga nababasa ko. Na doon unti-unti ko na-realize, okay din pala magbasa. At exciting pala din magbasa. Tapos nung nasama ako sa TSP, yon. Kasi nung after college, naghanap lang ako ng parang organization. Kasi BS Org ako nung college. So gusto ko ng org din nung kahit graduate na. Tapos doon ko nakita yung The Storytelling Project. Tapos yung orientation ni Kuya Ray, na yun nga, parang yung struggle niya rin sa pagbabasa, pagsusulat. Kasi ako din, marami akong gustong isulat, pero feeling ko pag nagsusulat ako, hindi maganda yung words na lumalabas. At tingin ko rin kasi dahil hindi rin ganun karami yung mga text na nabasa ko na mas bata ako. So yung mga ganung frustration, parang yun din yung dala-dala ko kung bakit naging active ako sa The Storytelling Project na yun nga. Iba nagtatanong, parang mas math yung background ko, tapos napunta ako sa ganitong world. Kasi yun nga, parang tingin ko mahalaga din na at a young age, ma-develop sa mga kids yung love for reading. Kasi lagi kang magbabasa kahit anong field ka mapunta, kahit after college, diba, sa trabaho, ang dami nating kailangang basahin. At din siya door, pathway, para sa mas marami pang bagay na pwede mo matutunan. So, yun. Kaya yung ganong desire na kahit na ma-impart sa mga kids na even at a young age, ay ma-develop na sa kanila yung ganong culture or habit of reading. So yun din yung nag-inspire sa akin na mas maging active sa The Storytelling Project at i-share yung ganong perspective sa mga kids, sa mga communities na pupuntahan namin. So yun yung parang naging reading journey ko na hindi talaga ako nagsimula na super okay or excited sa idea ng pagbabasa. Until now, actually, nagsastruggle pa rin ako minsan. May mga book ako na sa gilid ng bed ko, pero dahil sa busy sa work, minsan hindi ko siya nagagawa. Pero at least nandun na sa akin yung, kailangan, may goal ako na makatapos ng libro every now and then, hanggat kakayanin. Yung mga gusto kong books ngayon, na dahil sa TSP, sa education, so may binabasa akong libro about progressive education sa Philippines. Naging bahagi ako ng TSP 2018, yun, kasi nag-work ako sa isang government agency din, tapos naghanap ako ng gagawin ko kapag weekend. Kasi yun nga, naghanap ako ng org life kahit na nag-work na. So yun, mga around 8 years or more na rin with TSP. Yung isang naging major challenge, yun nga, siguro yung nag-transition na ako na yung eventually naging lead ng organization. So from Kuya Ray, pinasa sa akin ng baton na mag-lead ng TSP. So yun, yung change management na bagong management style, paano kahit kaibigan at volunteer, yung mga kasama ko doon, may mga naging hamon pa rin on dealing with the team. At yun, may mga pagkakaibigan din na challenge. Pero naging mabigat din yung proseso na yun. Pero at the end of the day, you need to show up and be reminded kung bakit mo ba ginagawa yung mga bagay na ginagawa mo. Na at the end of the day, it's not really about you. Parang may part kasi na tutuloy ko pa ba? Kasi naging mabigat siya Pero since malinaw naman kung para kanino ko rin ginagawa yung advocacy na to, at the end of the day, it's for the community, for the kids. Parang yun na lang din yung pinanghawakan ko na magpatuloy kahit naging mahirap. Siguro doon nga rin babalik yung happy learning na bahagi ng pagkatuto ay pag-extend ng sarili mo sa iba ay matetest din yung limits mo, matetest yung character mo. But at the end of the day, you need to forgive yourself, accept na nagkamali ka, and move forward and be better in the next time. As ahead din, challenges sa resources, masaya sa community, pero syempre may challenge din in dealing some of the community na paano mo sila mas maingganyo magstay dun sa program. So, it's a long process. Pero nakakatawa, nung recently nagkaroon kami ng partners gathering, tapos kinuwento ng ibang partners namin yung lalim at ganda siguro ng game partnership na siguro din mahirap din siya kasi in a way, yung impact na gusto natin makita sa community, hindi talaga siya mangyari agad-agad. So, it's a matter of grit and perseverance to really stay along even though there are a lot of challenges.
So, yun, siguro pagkapit lang dun sa rason at pagmamahal dun sa komunidad at sa advocacy para magpatuloy kahit may mga hamong ganon. Isang tagline din namin sa TSP ay Happy Learning. At bahagi ng Happy Learning ay pagiging bukas na minsan magkakamali tayo. Kaya siguro yung isang imbitasyon ko rin sa mga magiging mentees na maging mapagpatawad sa sarili kung sakaling doon sa proseso may mga pagkakamali tayo o may mga bagay na kailangang ayusin pa. At yon, siguro enjoyin lang yung process dahil tingin ko exciting itong magiging activity natin. How will I challenge my mentees? Medyo makulit ako sa pagtatanong. So siguro sana alam nila yung pinanggagalingan ko bakit nila gagawin yung mga bagay na gagawin nila doon sa programa. Kasi dapat malinaw sa atin yung rason or why in doing things. Kasi at the end of the day, yung ibibigay nating programa ay para sa komunidad na kakailanganin nila. Kaya mahalaga na good quality yung service din na mabibigay natin sa kanila.